Chapter 18, Network Address Translation. So the simple concept is meron tong private and public IP. Once connected sa internet like PLDT or Globe, meron kang public IP. So paano verify public IP? What is my IP address? Tama. Oo, yan. Babatuhan ka na yan. No? So, yan ang public ko. Public, no? IPv4. So, makikita kung saan ka. Kung hacker ka, huli ka. Yan, no? Alam nila nasan ako. TPG, Sydney, New South Wales, Australia. Huli, no? Huli ka. So, nasan tong user na to? Ayun, no? Sydney, no? Tapos, Lapit ka pala sa dagat, sir. lapit ako sa dagat, tol. No? Puro beach. Show complete IP. Oh, kitang-kita si TPG. So kung let's say nag-ano ko ng credit card, tatawagan nila TPG. Sabihin, ito yung public niya. Oh, huli ka na. No? So sa ethical hacking, tiniteach namin paano maging anonymous. No? Tor browser ginagamit namin. TOR, onion router. The onion router. Yeah, correct. The onion. So hindi lalabas to Afghanistan or Romania. No? So, maliligaw sila, maliligaw. Ito, huling-huli ka sa latitude, longitude. Okay? So, yun. So, may public. And then, meron namang private. Private naman. Kaya nakakapag-internet tong laptop ko. Ayan. Private ako. Meron akong, ito IP ko, 192.168.1.10. So, trabaho ni NAT router to translate yung public and iba to sa public yung internet connection mo. Okay? So, bibigyan ka ng maraming private. Okay, imagine, sa bahay, mga 10 siguro kayo nag-share dahil sa NAT. Kung pumunta kang modem, tick box lang to, isang tick box, tapos na, gumagana na. Pero sa mga company, no, mano-mano ang pag-NAT. No? So dito, we're gonna discuss private IP, how to configure dynamic NAT, meaning auto-allocate. And then meron ding tinatawag na port address translation. So if you're gonna type dito yung ano ba yan? Netstat ba yan? So lalabas dito yung mga ports. Yan, mga ports yan. I guess ang daming ports na established, meaning nag-internet ako using these ports. Okay, diyan ako nakakonect. So when you say establish, connected. When you say listening, hindi pa connected. No? So yung mga port na. So ito, tin-translate to. Galing PC ko, using port 56216. Pag-connect naman sa internet, 217. Na? Tina-translate. Yan ang path. Okay? So many private to one public, meaning palabas. Okay? Not naman, one private to one public. Ibig sabihin tong PC ko na may 10.1, palabas. Then how to verify and how to troubleshoot. So alam niyo na tong class A. Usually, sa modem, puro class A. No? Class A tayo lahat. So ito. So isang modem lang, isang router lang, na ito yung private. Kung nga PLDT. Okay? Babatuhan ka ng 219.1. Yan yung public IP mo. Okay? Actually, may modem pa dito eh. Pero usually ngayon, sa commercial, sa bahay, modem router na, di ba? Isa lang. Pero in real world, kasi mga company, merong firewall, modem, tsaka router. Ganun na. So, pag tinype ko, trace route, let's say, facebook.com, na ito yung public ko. Ay, hindi. IP address ng ano yan? Ng FB.com. FB. Okay. Ngayon, ito yung public ko, di ba? Yan yung public ko. So, ano naman IP address ni ISP? Di ba? So, kung ito yung public ko, no text. No text, no. They could be using 106. Na? Tagal lumabas eh. 106. So, ganito din. Same case din dito. Kung ito yung public ko, 219, they could be using 219 din. No? Yung ISP ko. Kasi nakakonect lang ako dito. So, serial facing public. Security level 0. Meaning walang security. Ano yung LO0, sir? Loopback.
Loopback. Loopback lang. Local IP. Local. Para ma-ping mo. Ibig sabihin, pag na-ping mo yan, tumagos na yan palabas. Kasi kung ito piping mo, mapiping mo talaga yan. Direct connect yan, di ba? Pero yung external, yan ang hindi mo maping. So, gagawa ka na ng route. So, kailangan gumana yung route dito para mapping natin yan. Okay? Let's say, ano yan? Let's say, galing Singapore. Yan, Singapore. Mas Philippines, na. So, outside, inside, gateway 10.1, and then PC. So, bibigyan ka ng private naman. Sino magbibigay? Si router. Okay, yan ang trabaho niya. Mas kabit ka ulit ng PC. Siguro susunod niyan na pag dynamic, ano? 10.11, private naman. Pero mapiping mo pa rin to dapat. Kung nga iyan ang Facebook, at kung nga ito yung Facebook, kailangan maping mo pa rin. Na. So ito yung external IP na kung nga Facebook. Yan. Ito yan. Okay? Piping natin to. Loopback na yan. Yan na. So dito, define a static route. Okay. From 64. Parang bumaliktad to. 1.92. So, nag-ano siya. Slash notation pala to. No? 192. Ilang IP yan. Tapos ito yung pool. IP not pool. Meaning, first IP na mahuhugot niya is .65. Then last one .126. So, yan yung pool of address. Okay? Ito naman ACL. So, allow lang niya sa private yung 10. IP not list, source list, pools cut. Yan. So, they define the source of private. Makikita natin. And then yung gateway, gagamitin natin gigabit 0. Sabihin natin not inside. So, saan ang not inside? Ibig sabihin, that will create a private IP, no? Sa local area network. So, you can have more than one interface on a router. Address from each inside interface will be allowed to be translated from public para maging private. Okay? Yan yung ating mechanism. Then, outside, pag sinabing outside, public yan, automatic security level 0. Okay? So, okay, malilito doon. Ito na. So, asa na yung code nito? Step by step niya. Ay, path na yan. Dami namang nut nito. Sige, gawin ko na lang to. So, public address. So, ito yan. So, magiging, pag pining mo to, 64, 65, up to 70. Okay, so ganun translation niya. Sige, gawin natin. Pwede ba dito? Kasi kakailanganin ko ito mamaya. Dito na lang. So, 2901. Switch. PC. PC. Teka, ISP pala yun. Yeah. Then, patayin natin. Turn it off. Lagyan natin ng weak 2T. Big 2T. Then, patayin ulit. Weak 2T kasi walang weak 1T. Okay. By serial connection. Ito, default kasi yun eh. So, wala ka na magagawa dyan eh. So, gigabit 0. Pasok sa 0. Ito yung makakuha ng private. Ngayon, question, asan ang DHCP? Diba? So, paano ito yung mag-decide. Actually, kailangan pa ng DHCP talaga dyan. Pero testingin muna natin ito kung gagana siya. So,
So, Ian. So, i-encode ko na lang dito para may recording kayo. Yan. So, NAT naman to, NAT. Ito yung NAT router. Conf T. And dito, mananotice nyo, asa yung IP nito? Wala, no? So, kailangan maglagay kayo. Dadagdagan nyo. Interface gigabit 00, lalagyan mo ng IP address. Kasi hindi, assuming na alam nyo na paano maglagay eh. No? So, dadagdagan nyo. Then, no shot. Okay? And then, serial. IP address. 198. Public yan. 198.139.219.1. Then /30. No? /30. Ibig sabihin, 252 yan. Okay? Then no shot. Dito na papasok IP route. So, lahat ng traffic, babato mo sa 64.64.64. Dami naman 64. Lahat 64. Palabas. Okay, so yung gateway niya, ito na, 0. So any traffic will be routed palabas sa iisang interface. Nag-iisa lang siya. So, hindi na yan malilito. Ito yun yung NAT. Pangalan ng NAT, let's say, NAT pool. Para hindi tayo malito. NAT pool. Dito scat eh. 64.64.65. It will be the up to. So, ibig sabihin yan, up to from 65 magiging up to 70. Okay? So, 5 public IP. NetMask 255.255.255.192. Okay, so then... Kasama yung NetMask sa command, sir? Hindi. Oo, kasama yan. Subnet mask yan eh. So, meaning /192. Okay, ilang IP address yan, di ba? Subnet nyo. Pero dito 5 lang inallocate eh. And then, we cannot allow everyone. So, mag-filter na tayo using layer 3. So, paano mag-filter? Access list command 1. So, meaning, access list number 1 will permit anyone sitting on 172.16.1.0. Okay? So, it could be .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, nag-wildcard siya. So, up to 255. So, that means 254 IP inalaw natin. Okay? Basta kailangan nag-i-start sa 172.16.1. So, yan ang ibig sabihin. And then, ito naman, saan mo papadaanin? Kasi may in and out eh. So, IP, not inside muna. So, sa loob, ang gagamitin natin, source list 1. Okay? Interface, serial, 0. Okay? So, doon dadaan. IP not inside source list. The first one will be permitted 172. Okay? Then overload. Yan. So pag sinabing overload, yung ports will be used to handle many translation. So kaya niya mag-PAT. No? Yung let's say port 80, ko-convert sa port 8080. Iba kasi yung PAT eh. Tingnan mo to. Yung sa PC ko, ginamit ko 201. Palabas naman 202.
Okay? Pumasok si 202, palabas man 201. Okay? Nagbabaliktaran sila. Napansin niya? Okay? Yan yung port address. So dito, will be accommodated all. Okay? Next, IP not inside source list. So source list meaning anyone sitting on 172.16. Okay? So magiging IP niya 1.2, 3, 4, 5, and so on. 1, pool. Teka, mama, i-type niyo sa scat eh. Sige nga, gawin ko na lang consistency, scat na lang. Mamalito kaya. Overload. Okay? Alam niya ni overload, ha? So, hugutin niya sa pool. So, ito yung pool natin. So, magiging ano niya, 170, 16, 1.10 will be 64, 64, 65, up to 70. Tatranslate niya. Kumaga, papalitan lang niya ng IP address for security reason. Interface gigabit 00. IP NAT. So anything going local, within local will be inside. Okay. Local yan, di ba? Gigabit 0. Ang external serial. Lagi naman ganun. IP NAT inside. Okay. Exit. Exit. Kung firewall to, hindi ko na kailangan i-type to. Automatic na yan. GUI. So meron kaming CCNA security din. Interface. Yes. Ito naman, outside. So paano mo ma-define na outside yun? IP NAT outside. Teka, ba't may dash ako dito? Wala palang dash na. Okay? Yun lang, yun lang. Dun sa kabila, static lang yan eh. So, ito naman yung kabila. Lalagyan mo lang ng IP. Pero wala, kailangan may routing din. So, ito na si ISP. ISP kasi transparent din. Ibig sabihin, tatagos lang, ira-route lang yung traffic mo. So, interface serial naman. IP address. Wala sa book kasi ito. So, i code nyo pag wala. No? They're assuming na alam nyo na paano gawin. Ay. 252. Yan. No shot. Tapos kung gusto yung shortcut, copy nyo lang yan. Interface gigabit 0 naman. Ang IP nito, loopback lang nilagay. Mag-invento na lang tayo. Gawin natin, hindi, sige, pwede naman loopback na lang eh. Yan lang yung loopback. No shot nyo. Mamalimutan nyo yung no shot. Yun na yun. Yun na yun. No? Pag hindi mapping, gagawa tayong route. Pero tingnan ko muna kung gagana to. No? Okay. So na ako. Sir, Dito muna tayo kay ISP. sir, excuse lang. Yeah, sige. Tanong ko lang bakit po pumasok doon sa gigabit 0 nung maglalagay ng loopback? Ako kasi meron akong gigabit. IP int brief. Yan na. May gigabit ako eh. Okay pa. Pag 2901, medyo advanced na. Hindi na siya fast ethernet. Gigabit na siya. Okay? So that means ito yun. Ito yun. Ito yun. So, pero, teka. Yung gigabit ko, bakit hindi gumana? Yan, loopback. So, okay. Hindi niya ina-accept yung loopback command. Sige, anong gusto niya? Interface loopback 0 pala. Interface loopback 0. Yan. Tapos IP address. Yan. Yan ang gusto niya. Ulitin natin ha.
Naku, hindi na naman niya kilala. Ay, teka, lumabas pala ako. Napindot ko yung ano ko. Ay, teka. Oo nga, bakit nga pala papasok gigabit? Tama, tama. Yung pala yung question mo. Ayun po, Loopback sir. pala Yun, to. Oo, ba't nga pala ako papasok? Sorry, nalimutan ko. Yon. Okay. So, show IP and brief. Loopback nga pala. Ayun. Nagtaka din ako, sir, kasi wala namang talagang nakakabit dapat doon Oo. sa 0-0. Walang interface. Ayan, up na tong loopback. Up na rin tong serial. So, wala namang masyadong configuration sa ISP. Dito na. Tingnan natin kung gagana to. Itong gagana to. So, na-explain ko na to, no? Assignment of IP address lang to. Okay, up and running. Tapos, dito tayo magtatalo. Baka mamaya hindi gumana eh, di ba? Okay, gumana. So far, gumana. Habang not pull. Okay, in-accept yung not pull. How about access list? Kaya iniisa-isa ko eh. So, kaya nilagay ko sa notepad para makakopya nyo din. How about overload? Minsan hindi ina-accept eh. Patay. Ayun, interface. Typo lang. Interface. Typo. Okay. Pasok. Buti, pumasok pa. How about tong source list 1? Pasok pa rin. How about to? Pasok kaya to? Uy, walang problema. Okay. Pumasok. In-accept niya, no? End nyo na. End. Save. So, end. Ayan. End. Ayan. Okay. Gumana. Tapos, dito sa NAT router, show IP NAT translation. Okay. Wala pa siyang translation, ha? Show IP NAT statistics. Ayun. So, ito yung statistic niya sa paano mapping niya. So, access list 1. So, mag-start 65. Then, magkakaroon na up to 70. So, allocated 0. Wala pa tayo na-allocate. Ngayon, ano magiging IP nito? Kasi wala naman DHCP. Diba? So, IP config. Okay. So, static muna natin to. Static na. So, lagyan natin to ng static IP. Anong gusto niyong IP? 1010. Static yan. Static. Maganda kung makakombine niyo yung ano. 10. 172. Even to 16. 10.10. 10. Gateway, very important. 7 to 16, 10.1. Oh, ayan na. Okay. So, pag tinype ko dito, saan yung PC ko? Ayan. 10.10. Okay. So, piping ko muna yung gateway. PC ko muna. PC. Para hindi ma-jinx. Okay. May reply. Gateway. Okay. Reachable gateway, ah. Tingnan naman natin dito sa kung reachable itong 198. Ping 198. Ba't 192? 198.133.219. Tingnan, ba't 172? 198. 133.219. Okay. Ngayon, check na natin. So, ano bang show IP na translation. Show Uy, asan ang mga command niya? Okay, so piping natin yung gateway. So, IP config. Nasa 10 ako, nasa 10 ako. Gusto kong pakita sana yung translation. Ay, nasa PC pala ako. Dito wala talaga yung translation. Okay. So, ito yung 0% allocated. Wala pa na PP. Wala pang nare-resolve. So, dito tayo sa
Matadami kong PC. Tama ba ito? Hindi ko kasi napatay yung kanina eh. Kaya pala nalito ako. 8 PC, 8 na pala ako. Ayan, yan. Okay, testing natin kung reachable si Loopbox. $31, 7, 1. Hindi yata ganun mag-test. Dali, punta tayo sa router. So, di ba may 1010? Ping 172, 16. 10.10. Ayaw. Hindi talaga mapiping yan. Dapat mag-translate. Ta-translate niya yan. Kung gumagana yung translate. Dapat hindi talaga maping yan. So, ang tinetest ko sa router yata test nito. Dapat magkaroon siya ng translation. No? Sige, 65. 64. That's 64. That's 64. Ano bang gusto niyan testing yan? Magta-translate yan dapat eh. Teka. Walang route. Route 00. Everything outside. Ayun, wala ring route to. Ayun. Kaya pala. Dapat ta-translate. So dito, gawan natin ng route. Walang route. So, IP route. Pwede bang ganito na lang? Then, papalabas sa may ira-route yan. Dito. All traffic should be routed to the next hop. So, ito yung next hop. Ganun, ano? Ganun.